Sa ibang balita, personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Albay para ipaabot ang tulong sa mga naapektuhan ng lumalalang sitwasyon ng Bulkang Mayon. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, una sa balita. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking naiabot ang tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Personal na nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga evacuation center sa Albay. Layunin ng pagbisita ng kalihim na personal na maipaabot ang tulong at makita ang kalagayan ng mga pamilyang lumikas dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Gayon din upang matukoy pa ang iba pang pangangailangan na kailangang tugunan. Unang pinuntahan ni Secretary Gatchalian ang San Jose Elementary School sa bayan ng Malilipot na may pinakamaraming evacuee na nasa 348 na pamilya. Isa sa mga lumikas ang 61 anyos na si Tatay Diosdado kasama ang kanyang pamilya mula sa Barangay Calbayo. Apektado rin ang kanyang hanap buhay na pagsasaka dahil kasama ang kanilang lugar sa 6-kilometer permanent danger zone kung saan mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok. Sa kabila nito, nagpayag siya ng pasasalamat dahil sa tuloy-tuloy na tulong na natatanggap mula sa pamahalaan. Pasalamat po ito kasi pagkukulang ng pagkabuhay. Okay, surong sa mga medyo kapos man talaga sa paghanap. Ma-disclose pa na kasi Bilang karagdagang tugon, ayon sa DSWD, ay makakatanggap ng tulong ang mga apektadong magsasaka, kabilang si Tatay Diosdado, sa pamamagitan ng Cash for Work program. Sa ilalim ng programa ay maaring makapagtrabaho kahit nananatili sa evacuation center at makakatanggap ng 435 pesos bawat araw, katumbas ng daily minimum wage. the list will come from, of course, certified by the local government units, yung mga agri-office nila. And then they will be deployed back to the local government units for other things na pwede nilang itulong. Like cleaning of the evacuation centers, para hindi lang sila idle. Siniguro rin ng kalihim na sapat ang pondo ng DSWD upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong pamilya sa Albay. Kalman po, we're ready for any eventuality. Yan ang instruction ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sisiguraduhin ng DSWD na ready kami. Kaya nga ako nandito ngayon para ma-synchronize natin yung efforts ng pamahalang nasyonal sa pamahalang lokal. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng provincial government ng Albay sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga evacuation center. Isa sa mga pangunahing hinaing ng mga lumikas na pamilya. Gusto po namin, kami po sa local government, kumuha kami ng tubig doon po sa katabing barangay, sa barangay Pinagubong. Gastos po ng lokal na gobyerno. And then yung Tabaco Mator District, mayroon dyan na pumping station na kung saan kahit wala pa po na kuryente, bumili po sila ng genset na para po makapag-supply ng tubig. Sa ngayon, naka-closely monitoring tayo, coordination with government agencies, with the private sector, para in case meron tayong ipamimigay. Sa pinakauling datos ng DSWD Bicol, umabot na sa 975 na pamilya o 3,555 na individual ang nananatili sa mga evacuation center, bilang na inaasang maaring madagdagan sakaling lumala pa ang sitwasyon ng Bulkang Mayon. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, alauna sa balita, Congress TV.